Praise the Lord! Purihin po ang Panginoon. Isang magandang gabi po muli sa lahat po na nakatune in sa atin pong live broadcast dito po sa ating programa at palatuntunang Strong Foundation Radio and Internet Teaching Ministry. Purihin po ang Panginoon. Tonight is November 23, Tuesday. Martes na po ng gabi dito po sa ating bansa sa Pilipinas. Purihin po ang Panginoon at binigyan na naman po tayo ng Lord ng another night. Para po tayo ay magkasama-sama sa pamamagitan po ng atin pong ginagawa at isinasagawa po ngayon na atin pong online Bible study and at the same time online virtual. Virtual na gawain po ng pangangaral po ng salita ng Diyos. Amen? So magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man po kayong dako naabot ngayon at nakakapanood po ng ating programa dito po sa Pilipinas. Magandang gabi po. At siyempre, binabati po rin natin ang mga kababayan natin na nasa labas po ng ating bansa. Yung atin po mga OFWs, yung atin po mga overseas, Filipino workers. And also at the same time, yung atin po mga migrant na mga kababayang Pilipino na nagpasya po na manirahan na po sa ibang bansa na ngayon, ay kasama din po natin sa atin pong gawain. Magandang araw po kung anong time zone man po ang inyo pong kinalalagyan sa mga oras at sandaling ito. Kami po dito sa Pilipinas ay nagpapaabot po sa inyo ng isang pinagpalang araw at ang kapangyarihan, proteksyon, pag-ibig, pagmamahal ng Panginoon ay sumainyo at inyo pong maranasan. So purihin po ang Panginoon sa mga nanonood sa atin ngayong gabi dyan po sa Facebook. Purihin po ang Lord. Welcome sa ating lahat. At kung kayo po ay bago lamang at kayo po ay ngayon lamang kung kayo po ay first timers sa atin pong broadcast sa ating Bible study, wini-welcome po namin kayo. Kami po ay nagagalak na kayo po ay maka-join at makasama po sa ating pong online Bible study ngayong gabi. Ako po nga pala gusto ko po munang ipakilala ang aking sarili, lalo na po sa mga kapatid po natin na first timer. My name is Brother Dexter Durante po, At kayo po ay nanonood sa programang Strong Foundation. Dalawa pong platform ang ating ginagamit every time na tayo po ay nagsasagawa ng ating Bible study from Monday through Friday. Amen. Tama po yon, 5 gabi po ang ginagamit po natin linggo-linggo sa atin pong pagsasama-sama at pagtitipon gamit po ang tinatawag na online. So Monday to Friday, alas 8 po tayo hanggang alas 9:30. Napapanood po tayo. Kung kayo po nasa Facebook, sa Facebook po yan. Gabi-gabi po tayo from Monday to Friday. At syempre kung kayo naman po ay nasa YouTube, meron po tayong YouTube channel. Ito po yung Dexter Durante. Kaya yung mga kababayan po natin na gusto po nating maanyayahan, mga kaibigan natin, mga kasama natin sa church, na amen, kasi nga po, meron tayong concept dito po sa ating ministry, that you are blessed to be a blessing. Amen? So, ibig po sabihin, pinapaalalahanan po ang lahat na kung tayo po ay napapagpala, amen, tayo po ay nabe-bless nito pong ating gawain na isinasagawa, amen, ito pong aspetong ito, itong konsepto ng being blessed to be a blessing, ay marami po itong aspect na dapat po nating i-apply. Hindi lamang po ito sa finances, amen, maging sa area po ng pakikinig ng salita ng Diyos, ito po ay applicable, amen. Ibig sabihin, kung kayo po ay nabe-bless, meron pong nagiging additional, sa inyong spiritual growth, ang inyong panonood at pagsabay lagi po sa gabi-gabi nating pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Kapatid, meron po tayong obligation na i-share din po natin sa atin pong mga relatives, sa atin pong mga kaibigan, mga kaopisina, kung sino man po na malapit po sa atin at may connection po sa atin. Siyempre, kaya nga po, pinagpapala tayo ng Diyos, so tayo po ngayon ay maging bahagi din po ng pagpapala. At sa ating pong panahon na ating kinalalagyan ngayon, tayo po ay nasa makabagong panahon ng pangangaral at paghahayag po ng salita ng Diyos. Amen? At napakalaki pong biyaya ng technology sa ating pong panahon na kinalalagyan para po maipaabot at maiparating ang Ebanghelyo
So nagbago man po ang tinatawag na methods, or ways ng pangangaral ng salita ng Diyos. Pero ito po yung nananatiling hindi nagbabago, ang mensahe. Dahil ang mensahe po is still the same, that Jesus, amen, is our salvation. Si Jesus po ang ating kaligtasan. Jesus is the way, the truth, and the life. And no man can go to the Father or go to heaven or can have eternal life without Jesus. So hindi po nababago ang mensahe, si Kristo pa rin po ang kasagutan. Amen? Kaya tayo po ay sumasampalataya, patuloy nating ipinangangaral that Jesus died, Jesus rose again. Amen? So si Jesus po ipinako sa krus, He was crucified, He died, and He was resurrected. Amen? And through His death and resurrection, every people that will believe in Jesus, and sabi po ng Bible, will be saved. Amen? Kaya nga po mga kapatid, i-share po natin ang ating gawain if you are blessed by the ministry. Pero kung hindi naman napapagpala, amen, hindi nyo na po dapat i-share kasi kayo nga po mismo, hindi na be-bless Pero if this ministry is a blessing to you, then share the ministry to your friends connection sa Facebook. At kung wala po silang Facebook, pwede nyo po silang i-invite sa ating YouTube channel, Dexter Durante channel po ang ating ginagamit. At kung kayo po ay nandyan na sa ating mga Facebook at YouTube, mga kulaman po'y humihingi ng konting request at hindi pa po kayo nagsasubscribe o nagla-like, nagfa-follow sa ating Facebook, please do like our Facebook page, amen. And also, please do subscribe sa atin pong YouTube channel. Sapagat every time na kayo po ay nag-subscribe, amen, once lang naman po yan na gagawin. Sorry po for the word na every time. Hindi pala ibig sabihin every time na kayo po ay pupunta sa YouTube at Facebook ay lagi niyong gagawin. Once lang yan. Kung hindi pa nagagawa, isang gawaan lamang po yan. Amen. At wala po itong bayad, pero kayo po ay nagbibigay ng pahintulot sa YouTube at Facebook para po kayo ay in-notify every time na tayo po ay may gawain. Amen? So praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito ng Martes, November 23. Tayo po ay binigyan na naman ng Lord ng another opportunity na makapag-minister sa pamamagitan po ng ministry ito. Pero bago po tayo tumungo doon, tayo po muna ay magbukas sa isang maiksing panalangin. Let us open our program tonight sa pamamagitan po ng isang prayer. Let us pray. Tayo po ay manalangin. And can I ask everybody that tayo po ay magkaroon ng agreement dito po sa panalangin ating pong isasagawa. Let us pray po. Ama naming Diyos, sa napakabuti, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan. Salamat po muli at muli mo kaming binigyan ng pagkakataon na makapagsagawa ng programa sa gabing ito ng pangangaral po ng iyong salita. Lord, i-welcome namin ang iyong presensya at hayaan mo muli na ang iyong kapangyarihan ay dumaloy sa aming lahat ngayong oras na ito na kami po ay nakikinig at nanunood sa gawain ito. Holy Spirit, again, we declare that you are the greatest teacher of the church. Gamitin mo lamang po ako, gamitin mo lamang po ang ministry upang maging mo pong tool upang ang iyong salita ay maiparating at maipaabot sa mga nilalang at sa lahat ng tao na nag-aabang at nag-iintay ng iyong salita. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin, ibinabalik namin sa iyo lahat ng papuri, lahat ng parangal, pagsamba at pagluwalhati ay tanging para sa iyo lamang, aming Ama. In Jesus' name, and everybody say, Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, magandang gabi po ulit. Good evening sa lahat po. Kung kayo po ay kabubukas lamang, ka-join nyo lamang po sa ating Facebook at YouTube. Welcome po sa lahat. At bago po tayo magpatuloy sa ating pong programa ngayong gabi ng Martes, gusto ko pong i-acknowledge ang lahat ng mga nanonood sa atin muna sa Metro Manila, dyan po sa mga karating probinsya, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi po sa inyo. At syempre, marami po tayong mga kapatid na nanonood din po sa atin. Lumalawak na po lumalaki na po ang ating international community dito po sa Bible study. Laganap na po ang ebanghelyo at pangangaral na salita ng Diyos. Ito po ang mga bansa na kung saan ay may mga kapatid na nanonood tayo sa tuwing tayo po ay nagsasagawa ng ating broadcast. Magandang araw po at magandang gabi sa mga kababayan natin na nanonood sa atin from Singapore. Amen.
Kasama na rin po dyan ang mga taga-Japan. May mga kababayan po tayo na nanonood po sa atin from Japan. Gayon din po ang mga kapatid natin from USA. Iba-ibang state po sila ha. From Texas. Naalala ko nga pala kanina, nabasa ko sa isang news. I believe sa CNN po ito ha. Medyo merong namumuong tension pala sa Amerika. Dahil yung Texas, yung state of Texas, ay mukhang gustong gayahin yung nangyari po sa Europe, yung Brexit, yung pag-exit, pagbitaw po ng isang bansa sa European Union. Itong Texas parang nagbabalak pong bumitaw sa United States. Kaya po United States yan, iba-ibang lugar yan nagsama-sama to form a one nation. Amen? At ito daw Texas ay meron pong balak na bumitaw na sa federal government Nako, medyo malaki po yan malaking usapin yan. But anyway, good morning sa mga nasa USA, just sa state of Texas, sa state of Las Vegas, Nevada, sa Nevada po. Good evening, good morning sa mga nasa Los Angeles, California, sa mga nasa West Coast. Magandang umaga po sa inyo dyan. At maging nandyan po sa Florida, magandang umaga po sa mga kababayan nating nanonood sa Florida. And also, siyempre, isang time zone sila, konti lang diferensya. Binabati ko rin po ang mga kababayan nating nanonood sa atin from Canada. Amen. Magandang umaga po sa mga Canadian viewers po natin. At sa mga nasa Europe, ito rin, mga kapatid. Salamat po sa mga partners. Salamat po sa inyong suporta. Salamat sa inyong mga prayers and support. Lumawak po ang ating European audience dahil may mga nanonood na po sa atin from Germany, from London, amen, dati Belgium lang itong ating pong international community sa Europe, from Belgium, dyan sa land of the chocolate and waffles. Pero ngayon po, meron na tayo mga nanonood from Germany, from London, and Belgium, dyan po sa Europe. At syempre, mawawala po ba ang ating mga Middle East viewers from Saudi Arabia, from Bahrain, from Cyprus, from Oman, from Jordan. Amen. So magandang gabi po Kung hindi ko ba nabati po yung ating mga, hindi ko alam kung nabati ko ba yung Singapore tsaka yung Australia. May mga nanonood sa atin dyan. So magandang araw po sa lahat ng mga kababayan nating Pilipino na nanonood po sa atin. Pero may nanonood din sa atin from Ohio. Amen, from Ohio. Siya po ay, minsan, madalas ko siya makita pala sa ating pong broadcast, si Sister Sandra ID. But she is a foreigner, literally a foreigner. Hindi po half Filipina, amen, but pure-blooded American. But most of the time, she's watching our program. Amen. Thank you very much if you're watching, Sister Sandra from Ohio. Amen, from Ohio. Ang Ohio ata is Illinois. Amen? So magandang good morning, Sister Sandra, if you're watching tonight, and the Lord bless you. Amen? So praise the Lord. Hallelujah. So purihin po ang Panginoon. Tayo po ay meron na namang isang oras at kalahati na pag-aaral ng salita ng Diyos sa gabi pong ito ng Tuesday. Pero bago po tayo mag-jump in, mga kapatid, mga ka-Bible study po natin dyan sa atin pong subject ngayong gabi, kasi tayo po ay nasa second night. Pangalawang gabi po natin ito sa ating weekly, sa isang lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos, ay meron po tayong bagong pinag-uusapan, pero may kaugnayan pa rin doon sa ating recent, doon sa ating pong nakalipas at nakaraan na subject last week. It's about the Holy Spirit. Ang topic nga po natin last week is, can we lose the Holy Spirit? Now, ngayon pong linggong ito, ang ating pong subject is the indwelling presence of the Holy Spirit. Meaning to say, medyo tayo po ay magpo-focus kung ano po ba yung tinatawag na operation at ano po yung benefits, pag ang banal na espiritu po ay nagsimulang manirahan sa buhay ng isang individual. Alright. Pero bago ko po kayo dalhin doon, kasi isa rin po sa aking hinihikayat, sa lahat ng mga nanonood sa atin dyan, kung meron po kayong mga questions, amen, na gusto nyo pong talakayin, and if I have time, I would tackle it. May isa pong question na pumasok po sa atin pong messenger na sabi ko magandang sagutin din ito dahil ito po ay pangkaraniwan din ng mga tanong ng karamihan. Dahil ito po ay doctrinal din May tanong po, pero sabi nga po sa inyo, if you will be sending me a question, I would not mention your name. Amen? So meron pong isang kapatid na ganito po ang kanyang question. Ang sabi po niya, Pastor Dex, ang sabi niya, may tanong lang po ako,
Ang sabi niya, nasabi niyo po na hindi na po nawawala ang Holy Spirit. Alright, so tama po yun ha. Hindi ko po dahil lamang nasabi. Ano po, ito po ang itinuturo ng salita ng Diyos. Amen? Na pag ang isa pong tao ay pinagkalooban po ng banal na Espiritu, maliwanag po yan. Yan ay ating pinag-usapan, pinag-aralan na po natin yan last week. Amen? Kasi nga po, natuklasan natin sa ating pong aralin, amen, na ang banal na Espiritu, amen, ay package deal po ito ng salvation. Amen? So meaning to say, the Holy Spirit comes, amen, after a person got saved. Amen? So ito po ay package deal. Amen? So parang ganun po, para maging madali sa ating pangunawa. So, meaning to say, ito po kasi yung implication nito. So if we say, kung ating pong sasabihin, na ang banal na Espiritu ay umaalis at binabawi, so, ibig sabihin din ay maapektuhan po yung doktrina, amen, at yung usapin ng kaligtasan. So, ang ibig sabihin ay tatamaan po ang doktrina ng kaligtasan. Kasi sa Biblia, napakaliwanag po na ang kaligtasan, hindi po ito nawawala. Hindi po ito binabawi ng Panginoon. Meron pa nga isang bahagi na sinabi si Jesus sa kanyang panalangin sa Ama. Sabi niya, yung lahat ng ipinagkaloob mo sa akin. Amen. Ang sabi niya, hindi mananakaw, iningatan ko, sila ay nasa aking kamay. Nobody can snatch them away from my hands. Amen. So, ibig sabihin lamang, kung ang kaligtasan po ay nawawala, naagaw sa kamay ni Jesus sa mga naligtas. Pero naniniwala po tayo na sinabi ni Jesus, nobody. Ibig sabihin, sa sobrang kapangyarihan ng kamay ni Jesus, hindi po talaga pwedeng agawin, amen, at alisin sa kamay ng Diyos ang isang naligtas. Amen. So nakuha po natin ba yun? Kaya doon din natin nakita na dahil nga hindi nawawala ang kaligtasan pag ito po ay nakamtan na, so hindi po pwede ring mawala ang banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu po ang nagsisilbing selyo, seal, ano po, ng atin pong kaligtasan. So pagka umalis po si Holy Spirit, nawala na po yung selyo. Amen? So yun po ang implication. Pero ito ang tanong po niya. Buuin natin yung tanong. Ang sabi po niya, ay nasabi niyo po na hindi na po nawawala ang Holy Spirit sa sino mang tinanggap si Jesucristo. Tama po yun. Right on point. Pero ang sabi niya, Jesucristo, Panginoon at tagapagligtas. Pero, sabi niya, ito talaga yung question. Sabi niya, pero, paano po yung hindi sila nagpatuloy at nagpapakasama sila sa kanilang buhay? Ibig po ba sabihin, nasa kanila pa rin daw ang banal na Espiritu? Napakaganda pong tanong. Amen. Kasi yan po ay nakikita natin yan sa mga simbahan. Ano po, na minsan ay nasa church, pero yung kanilang pamumuhay ngayon, taliwas na sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya nga po sabi ko, bibigyan ko ito ng konting paliwanag, bagamat direkta, nasagot ko na po yung kapatid. Pero alam ko na may mga ganyan ding mga kaisipan marahil sa mga nanunood sa atin po ngayong gabi na may ganyan din pong katanungan. Na paano po yung mga sinasabi na sila minsan ay naging mananampalataya, pero nanlalamig na sila sa tingin ko, malayo na sila sa Panginoon, at yung iba nagbabalik na, gumagawa na ulit sila ng mga dati nilang ginagawa na hindi kalugod-lugod at hindi po katanggap-tanggap sa Panginoon. Ang sabi nung tanong, nasa kanila pa rin ba pagkagayan po ang buhay na nagsabing minsang mananampalataya? Ibig ba sabihin, dahil ito'y may kaugnayan sa aking ipinangangaral na hindi binabawi ang kaligtasan at hindi binabawi ang banal na Espiritu, sa mga ganitong uri po ba na akala ko'y naligtas, paano po yon? Hindi ba binawi sa kanila ang Holy Spirit? Ayan po, maganda pong tanong yan. Kasi nga po, ito po ang tinatawag na confusion sa atin, sa katawan ni Kristo, sa body of Christ. Bakit po? Kasi ito po yung pinaka-main issue dyan Hindi po kasi natin ma-determine sa ating sarili at personal na kapasidad at kakayanan kung ang isang tao nga po ba ay tunay na na-born again. Amen? O di kaya sila po yung tinutukoy ng Biblia na nataniman ng binhi pero hindi po nagkaroon ng ugat ang binhi na inihasik po ng Panginoon. Amen? So yan po ang minsang atin pong nagiging
tinatawag na confusion pagdating po sa kapwa po natin na mananampalataya. Kaya kung kayo po may Biblia, gusto ko pong ating pasadahan ito ngayong gabi, bagamat hindi ito yung ating subject, but I want to share this revelation to you tonight. So if you have your Bibles with you, can you open up sa Luke chapter 8? Ano po? So hindi ko na lang po babasahin hanggang talatang 15. Hanggang talatang 15 po kasi yung teksto. Luke chapter 8, beginning verse 1 hanggang verse 15. So ano po ba yung nangyayari? Ano po ba yung naganap dito po sa tagpong ito sa Lucas Kapitulo 8? Amen? So dito po kasi sa Lucas Kapitulo 8, talatang 1, kung atin po lamang papasadahan at babasahin yung ilang mga talata. Ang sabi po ng verse 1, "And soon afterward, Jesus began a tour of the nearby towns and villages, preaching and announcing the good news about the kingdom of God." So ano po ang ginagawa ng Panginoon dito? Sabi dito ng istorya ni Lucas ay nagsimula na raw po ang pag-ikot ng Panginoon sa iba't ibang mga lugar nung panahon yon. Ano po ang ginagawa niya? Kumbaga sa celebrity, nagsimula na po yung concert tour. Ano po? Pero instead of a concert, umiikot po si Jesus during his time sa mga towns and villages na magkakalapit nung panahon yon. Ano po ang kanyang ginagawa? Makikita po natin sa verse 1, ang sabi ng Luke chapter 8, preaching, amen, and announcing the good news. So siya po ay nangangaral at kanya pong ipinapahayag ang mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. At dito po sa kanyang tour, amen, dito po sa kanyang ginagawang tour, mga kapatid at mga minamahal, pansinin niyo po, meron po siyang mga kasama. Hindi po siya nag-tour on his own. Amen. The Bible is very clear. Sabi po ng verse 1, may kasama po siya. At sabi po, sino-sino po ang mga kasama ni Jesus sa kanyang preaching and announcing tour. Kung lalagyan natin ito ng tawagan, ano po. Ang sabi po ng verse 1, He took with Him His 12 disciples. So kasama po ni Jesus yung kanyang team, yung kanyang pong crew, yung kanyang staff. Amen? So nakikita po natin that Jesus was not working alone. May kasama po siyang crew, may kasama po siyang working staff. Amen? Pero hindi lamang po pala, ang kasama po ni Jesus pag siya po ay umiikot at siya po ay nagbabayan-bayan na kanya pong ipinangangaral ang salita ng Diyos, ang 12 apostol o ang mga 12 disipulo. Dahil mababasa po natin sa verse 2, meron din po mga kababaihan. Dahil ang sabi ng Luke chapter 8 verse 2, and also along with some women. So hindi pala all boys ang team po ni Jesus. Meron din po siyang mga kasakasama na mga kababaihan doon po sa kanyang working group. Amen? So tingnan po natin sa verse 2. Along with some women who had been cured of evil spirits and diseases. So ito po yung mga description ni Luke kung sino-sino po yung mga ilang mga kababaihan na nakakasama po ni Jesus dito po sa kanyang missionary journey. Sabi po niya sa verse 2, those were some of the women na nakaranas po ng tinatawag na deliverance, nakaranas po ng pagpapalaya ng Panginoong Jesucristo sa pang-aalipin, amen, ng masamang espiritu at pagpapagaling sa kanila pong mga sakit at karamdaman. So, these women who walks with Jesus and joined the team of Jesus, ito po yung mga naka-experience ng miracle ng Panginoong Hesus. At binigyan po ng pangalan ang ilan, ang sabi po rito sa verse 2, ang sabi, among them, amen, hindi po pinangalanan ni Luke lahat, but there are some that Luke, amen, give time, amen, so that they can be named who among the women have joined the team of Jesus. At sabi po sa verse 2, some of them, amen, were Mary Magdalene among them. Amen. So sino po yung isa sa team ni Jesus na mga kababaihan? Si Maria Magdalena. What is her experience? At sabi sa verse 2, from whom he had cast out 7 demons. So makikita po natin, tama yung descriptions that most of the women who is part of the missionary team of Jesus are beneficiary, amen, sa healing power ni Jesus, like Mary Magdalene. But if you go to verse 3, there's also another woman
by the name of Joanna. Amen? So si Joanna po yung isa. Sino naman po si Joanna? Ang sabi po ng verse 3, Luke chapter 8, Joanna was the wife of Chusa. Amen? Siya po ay asawa ng isang lalaki na ang pangalan ay Chusa. Sino po si Chusa? Sabi po ng verse 3, Herod. Sino po si Herod? The king during that time. Herod's business manager. Amen? So, ibig po sabihin, itong si Joanna na part of the missionary staff and team ni Jesus, hindi po siya no ordinary woman. Hindi po siya pangkaraniwang babae, mga kapatid at mga minamahal. Bakit po? Because if you would read, amen, the description of who Joanna is, siya po ay asawa ng isa sa mataas ang posisyon sa kaharian nung panahong yon sa pamumuno ni Haring Herodes. Amen. So meaning to say, si Joanna po ay isang influential people. Siya po ay may influensya dahil po sa kanyang asawa na merong mataas na katungkulan sa kaharian ni Herodes. Nakukuha po natin. So meaning to say, ito po ang nais kong i-point out, that the impact of the ministry of Jesus does not only impact the minority and also the poor, but He also has an impact to the people that is in a position in high society during His time. Amen? So kaya nga po aking binigyan din ito ng pansin para makalaya po tayo doon sa kaisipan na ang Kristyanismo ay isa pong pananampalataya na para lamang po sa mga mahihirap. Mali po yun. Dahil ang Kristyanismo, si Jesus, amen, who is the founder, the author, amen, of Christianity, hindi po ito para lamang sa isang certain class of people. Because the Bible is very clear. Ang sabi po ng John 3:16, that for God so loved the world. Hindi po sinabi ng ating Biblia that God only loves the poor. Hindi rin po sinabi ng Biblia that God only loves the rich. What I'm trying to communicate to every person that can hear my voice tonight is the love of God is for everybody. Amen? Para po sa lahat ang pag-ibig ng Diyos. It doesn't matter where you are in the society. Whether you are poor or you are rich, everybody need Jesus. Kailangan po ng mayaman si Jesus, at the same time, kailangan din po ng mahirap si Jesus. Amen? Lahat po tayo bilang tao ay nangangailangan kay Jesus. Because without Jesus, no one of us, wala pong kahit sino man sa atin, ang magkakaroon po ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Sapagkat ang buhay na walang hanggan ay na kay Kristo. Amen? Na kay Kristo lamang po ito. At ito po ay makakamit at makakamtan anumang estado mo sa buhay, mayaman ka man o mahirap, kung ikaw po ay sasampalataya at iyong isusuko po ang iyong buhay kay Kristo. Dahil pag hindi ka sumampalataya that Jesus Christ died, buried, and rose again, then you will not be saved. Amen. Hindi ka po maliligtas. You cannot be saved by your good works. You cannot be saved by your religion. Amen. Hindi ka po maliligtas dahil ikaw po ay mabuti ang iyong ginagawa. Meron ako narinig na yung iba sabi nila, magdo-donate ako ng kampana para sa simbahan namin dahil yan ang aking ticket para sa aking buhay na walang hanggan. Nagkakamali po kayo. Kahit ilang kapilya pa po ang ipatayo ninyo sa buong Pilipinas, mga kapatid, di ko sinasabing masama na mag-donate ang mga may kaya ng mga gusali at kapilya sa gawain ng Panginoon. That is a good work. Maganda pong gawain yan na kung kayo po ay may kakayanan, kung kayo po ay pinagpala ng material na sobra-sobra, amen, tama lamang po na inyo pong ibahagi, amen, ang portion ng inyo pong mga tinanggap na mga pabor at pagpapala mula sa Diyos para po sa tinatawag na expansion, amen, at propagation ng kaharian ng Diyos dito po sa ibabaw ng lupa. Because in the first place, ang only reason why you are blessed is because of God. Ang rin naman dahilan kung bakit ka nagtatagumpay sa iyong hanap buhay, bakit ka ipinopromote ng Diyos sa iyong trabaho, bakit i-increasean ng Diyos ang iyong sweldo, ay ang Diyos din po naman ang dahilan. Kaya nga po, sabi ng ating hashtag dito sa ministry ito, this is the concept of the Bible, this is the principle of the Bible, that God bless us. Why? To be a blessing. Amen. Kaya sabihin mo, make this your declaration. The Lord bless me
to be a blessing. Declare it one more time. The Lord bless me to be a blessing. Mahalaga po na atin pong maunawa ang katotohanan yan, na the only reason why God is blessing us is so that we will be a blessing. Because the moment we forget that the purpose of God's blessing us is to be a blessing, medyo prone po tayo sa tinatawag na slippery road. Prone po tayo sa tinatawag na paglaki ng ulo. Prone po tayo sa pagmamayabang. Prone po tayo sa tinatawag na self-glorification. Prone po tayo na posibleng tayo po ay ikalaki natin dito ng ulo. Why? Because we think the reason why we are so much blessed in this world is because of us. But the reason is, we are blessed because of God. Amen? Tayo po'y pinagpala dahil sa Diyos. Amen? Kaya nga po, doon natin makikita na ang Diyos po ay hindi po nagtatangi. Lahat po ng tao, anumang uri, anumang klase ng estado mo sa buhay, welcome po sa kaharian ng Diyos. Hindi po pang mayaman lamang ang Diyos, hindi po pang mahirap lamang ang Diyos po ay para sa lahat. Kaya nga sabi ng John 3:16, For God so loved the world, and everybody in the world can be beneficiary of the love of God. Pero may condition. For God so loved the world that whosoever, sabi ng John 3:16, believe it on Jesus will not perish but have everlasting life. So may condition po. Ang condition po doon sa tinatawag na buhay na walang hanggan. Ang condition po para po magkamit ng tinatawag na eternal security is only by believing in Jesus Christ. Tanging sa paniniwala lamang po kay Kristo. Now, going back to Luke chapter 8, makikita po natin, kaya ko po in-expound yun, upang makita po natin na si Jesus din po ay hindi lamang para sa mahirap. Kasi meron pong mga nagtuturo na si Kristo daw, ang kanyang mga kasakasama, lagi lamang ay puro mahirap. Amen? At meron pa nga iba na nagsasabi, na bakit daw yung mga pastor sa modernong panahon, hindi po ito sinasabi ko just to depend, amen, what is going on in the body of Christ. But this is reality. Sabi nila, nung panahon ni Jesus, wala namang kotse si Jesus. Amen? Ating pong pag-usapan, 2,000 years ago po yun . Wala naman talaga sasakyan pa nung panahon yun . Amen? Wala po sasakyan pa. At ako po naniniwala kung si Jesus po ay dumating ngayong panahong ito, 2021, kakailanganin po niya sasakyan. Amen? Kakailanganin po niya para po magawa niya yung kanyang pag-ikot. Kasi nung panahon din ni Jesus, ang kanya pong iniikutan ng pangangaral ng salita ng Diyos, bayan-bayan lang. Pero kung sa panahon po natin ngayon, amen, paano mo maipangangaral ng Ebanghelyo sa buong mundo, amen, na hindi ka po gagamit ng behikulo, amen, na hindi ka po gagamit ng instrumento. Amen. Paano makapagkukrusada ang isang misyonero sa Amerika kung hindi siya sasakay ng eroplano? Paano po makararating ang isang mangaral from Manila patungo sa Mindanao kung hindi po siya magdadala ng sasakyan o sasakay sa eroplano o barko? Amen. Kaya nga po, it is foolishness to compare, amen, what is going on 2,000 years ago sa atin pong panahon ngayon. Glory to God. Hallelujah. Amen. Kaya nga po, doon po natin makikita, sabi rin nila, Jesus remained poor, wala po siyang bahay. Oh, you don't read the Bible very well. Hindi po ibig sabihin mahirap po si Jesus, ha? Kasi nga po mga kapatid at mga minamahal, remember this, sabi nung iba na nagsasabi, si Jesus nga anak lamang ng isang karpintero. Pero yung paghamak po natin sa buhay po ng isang karpintero, kasi tinitingnan po natin siya sa panahon natin ngayon. Patawarin po ako ng mga nakikinig sa atin na mga karpintero, hindi ko po ibig sabihin, hinahama ko po ang inyong propesyon, maganda po ang inyong propesyon. Pero ito po kasi ang katotohanan. Sa panahon po natin ngayon kasi, isa sa pinakamababa po ang sahod sa Pilipinas, ito pong mga ganitong skilled worker. Amen? Sa Pilipinas po, pag karpintero ka, pag tubero ka, ito po ang mga mura, kung minsan nakakaawa pa nga, binabarat pa. Binabarat pa ng mga nagpapagawa. Pero yung kanilang ginagawa, skill yun, talent yun . Amen? Sabi nga ng aking may bahay, yan ang mga dapat binibigyan ng tip at bonus. Kasi kailangan aminin mo sa iyong sarili na yung ginawa nila sa bahay mo, hindi mo kaya, but God had given them a gift.
Amen? And you should appreciate their giftings. Amen? So, isang problema kasi ng tao, they fail to appreciate and recognize the gift, that gift is a blessing to them. Glory to God. Pero, sa Pilipinas po yan. Pero alam nyo ba, mga kapatid at mga minamahala, kung may mga nanonood po sa atin dyan from the Western world, natuklasan ko po na sa kagaya ng bansang Amerika, yung mga karpintero, yung mga skilled worker, mahal po ang bayad. Yan po ang mga mamahalin na mga tinatawag na skill sa abroad, sa Amerika. Grabe po ang bayad nila. Hindi nga lamang sila naka-coat and tie, pero karamihan ng mga naandyan sa industriya ng pagkakarpintero, amen, sa construction, mas malaki pa ang kinikita doon sa mga ibang namamasukan at empleyado na naka-coat and tie dyan sa Amerika. Amen. So, ibig sabihin, magkaiba po tayo ng mundo at pananaw. Pero lalo na po nung panahon ni Jesus. Amen. Kaya sabi nila, tingnan mo, ang pinili ni Jesus, mga mangingisda lamang. Bakit mo nasabing ba't mo nilamang ang mangingisda? Kasi nakatingin ka sa panahon ngayon. Amen? Dahil sa panahon natin ngayon, lalo na dito sa Pilipinas, minamaliit po ng karamihan ang mga mangingisda, maliit na hanap buhay yun. Pero iba po yan nung panahon ni Jesus. Dahil nung panahon ni Jesus, wala pa pong Makati Business Club. Hallelujah! Wala pa po ang tinatawag na mga New York Stock Exchange na trabaho. Amen? Kaya nung panahon po ng Panginoong Hesus, yung hanap buhay nila Pedro ng pangingisda, ito po ay napakalaking negosyante nila. At hindi ba sa mga mangingisda yung mga yan, kung babasahin nyo po, taaralin ng kanila pong buhay, sila'y may mga may-ari po ng mga bangka na malalaking pangisda. So, meaning to say, hindi po sila mga pangkaraniwang Hudyo nung panahon po ni Jesus. Isama mo ba po dyan si Mateo? Si Mateo po, napakalakas ng kickback. Bakit? Dahil sa po'y tax collector. Glory to God. Amen. Naunawaan niyo po ba ang aking pinupunto? Amen. Kaya kung iniisip ninyo na ang mga grupo ni Jesus na kanyang pinuntahan lang pinili ay mga rejects, nagkakamali po kayo. Amen. Nagkakamali po kayo. Amen. Kaya marami iginapos sa maling paniniwala at kaisipan dahil nga po sa maling pagtuturo ng salita ng Diyos. Amen. Kaya balikan po natin itong babae para hindi tayo lumayo at magtagal. Ang sabi ng Luke chapter 8 verse 3, merong isang babae sa grupo ni Jesus, ang pangalan ay Joanna. Asawa po siya ni Chusa na may mataas na katungkulan sa kaharian po ni Herodes. Ano po ang role ni Joanna? Amen? At saka meron pang isang nabanggit na ang pangalan ay Susana and many others. Binanggit po itong mga kababaihang ito ayon sa Lucas Kapitulo 8, talatang 3. Bakit mahalaga ang role nito mga babaeng ito sa ministry ni Jesus? Sabi po ng Bible, mismong kayo po ang bumasa. Ang sabi ng Luke chapter 8 verse 3, these were the women who were contributing from their own resources to support Jesus and His disciples. My God! Ito po pala yung mga partner ni Jesus. Ito po yung mga nasa likod. Ginamit na word dyan, resources nila. Sila yung pinanser ng ministry po ni Jesus. Sila yung mga nagbibigay ng kaloob, amen, ng offering, para po makapagpatuloy si Jesus at ang kanyang disipulo. So may funding ang ministry ni Jesus. Kaya nga po naglagay siya ng treasurer. Sino po yung treasurer? Si Judas. So saan nanggagaling ang mga pera para po sa ministry ni Jesus? Galing pala dito sa mga babaeng ito para po magtuloy-tuloy ang ministry ni Jesus. Kaya nga po doon sa mga nagsasabi, hindi kailangan ng ministry ang pera, pero bakit si Jesus kailangan niya ang resources? Hallelujah. Glory to God. Now, dinaanan po yon. Pero pagdating sa verse 4, mga kapatid, yan po ay i-consider po natin na appetizer. Pero pagdating po sa verse 4, one day, Jesus told a story in the form of a parable. Eto na. Nagturo po daw ang Panginoon ng kwento at ginamitan niya ito ng pamamaraan na kung tawagin ay parable. So ano itong parable na ito? Ito yung parable of the sower. Kanya pong itinuro na ganito raw po ang tinatawag na proseso ng kaharian ng Diyos. Naghahasik ng binhi, at pag inasik ang binhi, yung seed, dahil inihahagis, inihahasik,
ito raw po ay napupunta sa iba't ibang uri ng kalagayan. So, the four kinds of soil, amen, na nakalagyan po ng bini. Pero hindi po expected na lahat ng nahasik na bini, lahat po ito ay mabubuhay, lahat po ito ay magsosurvive, and also, lahat po ito ay mamumunga. Kaya nga po, nung inexplain po ni Jesus, yung tinatawag na mystery doon sa kanya pong parable na ginamit, nandun po yan sa Luke chapter 8, verses 11 hanggang 15. Kaya kung titingnan nyo po, ay dinicode po ni Jesus dyan yung mga ginamit niyang mga salita doon sa parable. Binigyan niya na ngayon ng tinatawag na interpretation. Sabi sa verse 11, yung seed daw po, ano nire-represent? It is being represented by, sabi ng verse 11, God's Word. At sabi niya, yung seed or yung seeds na napunta raw po sa footpath, sa daanan, sa batuhan. Ang sabi po rito, yun daw po ay nagre-represent ng isang uri ng tao. So, bawat kinabagsakan ng binhi ay klase at uri ng tao na nakapakinig ng salita ng Diyos. So, makikita po natin, para hindi po ako rito magtagal, makikita po natin mga kapatid at mga nakikinood at nanunood sa atin sa Bible study, hindi po pare-parehas ang mga tao po na nakakapakinig ng salita ng Diyos. Amen? Kaya hindi po ibig sabihin na nakikinig ng salita ng Diyos ay natatamnan ng salita ng Diyos. Kaya parang ganito rin po ang konklusyon niyan. Hindi lahat ng nasa simbahan mananampalataya. Amen? Ulitin ko ha, hindi po lahat na sumisimba tunay na Christian. At hindi rin lahat ng nagba-Bible study mahal si Jesus. Nakukuha po ba natin? Huwag po kayong magagalit. Ini-interpret ko lamang po rito ang salita ng Diyos na hindi po lahat na nababahagian ng bini ay matabang lupa. Kasi may iba't ibang uri nga. Merong dawagan, merong footpath, yan po yung ilang mga uri. Amen? Meron pong tinatawag rito na fell among thorns. Meron pong binanggit dyan na rocky soil. Amen? So, meron pong footpath. Amen? So, ang lahat ng mga naunang nabanggit, dito po sa footpath, dito po sa rocky soil, dito sa among thorns, mapapansin po natin yung common denominator. The seeds were scattered to these kinds of places, but it never had roots. Hindi po ito nagkaugat, at hindi po ito nakapamunga, at hindi po ito nagtagal. Bakit po? Dahil ang sabi ng verse 15, sa good soil lamang daw po nagkaroon ng tinatawag na pagkakataon na ang binhi, which is the Word of God, amen, ay nahasik po sa ganung uri ng tao. Bakit po? Ano ba ang representation ng good soil? Tingnan nyo po. Ang good soil po ay ganito, according to Jesus, ang description. Sabi sa verse 15, number 1, ang sabi rito, let's read verse 15. And the seeds that fell on the good soil represents, what kind of people are these? Honest, good-hearted people who hear the Word of God, cling to it, and patiently produce a huge harvest. Amen? So ano raw po ang description ni Jesus sa isang good soil na natataniman? So ibig sabihin, ito rin po, magandang pick-upin natin ngayong gabi. Kung gusto nyo po na magkaroon ng ugat ang salita ng Diyos, una, kailangan pong maging honest ang inyong pong tinatawag na desire. Amen? Kailangan maging po kayong tapat. Ano ang inyo talagang honest desire? Why do you want the Word of God to be planted in your heart? Meron po kasi, bibigyan ko na po kayo ng konting illustration. Meron kasing iba, kaya lamang nakikinig ng salita ng Diyos, sobrang dami kasi ng problema. Gusto nila makaalis ka agad sa mabilis na paraan. So baka sakali, pag ako'y naki-Bible study, pag ako'y nag-born again, baka itong problema ko, isang linggo lang maiayos ko na. No. Amen. Kailangan po kailangan po ay magi po kayong tama ang tinatawag na motivation. Remember this. Amen. Huwag po nating susundan ng Diyos dahil sa pagpapala. Sundan natin ang Diyos dahil sa po ay Diyos. Marami po kasi ang hinahanap sa Diyos, kaya lumapit sa Diyos ay ang kamay ng Diyos. Pero wag po ang kamay ng Diyos ang targetin natin. Ang targetin po natin ay ang puso ng Diyos. Amen? Amen? Yung iba lalapit sa Diyos kasi interesado lamang sila sa kamay. Ano po ibig sabihin ko?
interesado lamang sila sa blessing. Pero hindi talaga sila interesado sa puso ng Diyos. Amen? Kaya nga po, pag gaganon, ito po yung mga uri ng mga binhi o lupa na hindi po nagkakaroon ng ugat. Amen? Kaya sila po yung madaling mapagod. Ito po yung uri ng Kristiyano na madali manawa. Amen? At madali po sila magsabi na ayoko na sa Panginoon. Kasi hindi nila nakilala ang puso ng Diyos, ang inanap nila ay kamay ng Diyos. Para pong sa pag-aasawa yan, mga kapatid. Amen? Bibigyan ko po ng analogy kayo dyan. May ilan po na ang hinahanap na yung mga lalaki, pakinggan nyo po itong illustration, napakaganda. Amen? Yung iba, ang hinahanap po sa mapapangasawa, yung panlabas, yung muka. Amen? Sabi nila, kaya ako gusto itong tao ito napakaganda. Amen? Pero ang mali nila, hindi po nila tiningnan, medyo old-fashioned kung pakikinggan, ang laman ng puso ng isang tao. Kaya nung kanila pong napakasalan, yung maganda sa labas, pero hindi ko naman sinasabi na lahat na maganda ang panlabas, masama ang kalooban. Don't get me wrong. Ginagamit ko lamang po ito as an analogy. Pero marami pong mga separation, divorce, split up. Bakit po? Kasi na-prostrate po sila dahil hindi nila gusto yung ugali, hindi nila gusto yung puso. Amen? Kaya sabi nila, ayoko na, maghiwalay na lang tayo. Ano po ang naging problema? Because you seek the outward, but you never realize and learn the heart. Hindi po hinanap ang puso. Amen? Kaya dyan po nasisira ang maraming relasyon. At kung yan po'y totoo sa tao, yan din po'y nangyayari sa relasyon ng tao sa Diyos. Amen? Kaya wag po tayo lamang na hinahanap ang Diyos dahil sa kanyang kamay, dahil sa kanyang biyaya. Ang hanapin po natin ay ang puso ng Panginoon. Amen? Kaya sabi po rito, and the seeds that fell on the good soil represents honest and good-hearted people. Amen? So kaya nga po mga kapatid, bakit ko po ito sineshare? Kasi nga po, di po ba kanina sa pagsimula, hindi pa po ito yung ating subject, pero tumutuloy-tuloy na po ako dahil this is also a Bible study. Doon sa tanong nung kapatid, paano raw po yung mga nagpatuloy sa kasamaan na, amen, hindi na nagpatuloy sa Panginoon, nasa kanila pa rin ba ang banal na Espiritu? So ito nga po isa sa sagot. Hindi po lahat ng nakita natin sa church tunay na mananampalataya. Amen? Hindi po lahat. Amen? Dahil kung sila po ay tunay na mananampalataya, dito makikita natin yung lesson. Kung totoong natanim sa kanila ang salita ng Diyos, hindi pwedeng hindi sila mamungay. The same thing is true. Yan din yung aking tatalakayin sa ating Bible study, yung the indwelling. Bibigyan ko kayo ng overview. Imposible kang hindi maging mabuting tao pag pinanahanan ka ng banal na Espiritu. Kaya talagang nakapagtataka kung ang isang nagsasabing siya'y tunay na born again, pero hindi na siya nagpapatuloy sa Panginoon at napakalayo na niya ngayon sa Diyos. Aba, teka muna. Ibig sabihin, nadaig ng iyong sarili at laman ang banal na Espiritu, ay ang liwanag po. Hindi ka papabayaan ng banal na Espiritu, iingatan ka nga niya, kaya napakahalaga ni Holy Spirit Kasi ang banal na Espiritu ang mag-iingat sa isang ligtas para sa'y maihanda sa pagbabalik po ng Panginoong Hesus. Without the Holy Spirit, tayo po ay matagal ng bagsak. Pero dahil sa banal na Espiritu, minsan lumilitaw yung ating masamang ugali, pero siya po ang nagkukonbikta. Ayan na. Siya po ang nagkukonbikta at hindi siya papayag na hindi po tayo magsisi. Ako lamang, pag ako po'y nakagawa ng kabulastugan, hindi po ako perpekto. Pero bigla po ako nakakaramdam ng kalungkutan. Pag alam ko na nagkukulang ako sa Diyos, napaparami ang oras ko sa mga bagay na walang kaugnayan sa kalangitan, nagkakaroon ako ng sense of parang emptiness, nalulungkot po ako. Kaya kailangan ko magbalik sa diwa at aspeto ng alam sa presensya at pananalangin. Kung wala po si Holy Spirit, kay dali po nating mag-wander, kay dali po nating magtuloy-tuloy sa paglayo sa Panginoon. Pero si Holy Spirit po nagbabalik sa atin. Kaya yung mga tao, halimbawa, hindi na po bumalik, ito po ang aking conclusion at assumption dyan. Baka hindi naman po talaga sila tunay na ligtas. So hindi ibig sabihin, amen, na sila po ay binawian ng banal na Espiritu. Hindi po.
hindi sila in the first place tunay na mananampalataya. Ganito rin po ang katotohanan at katulad na senaryo dyan sa Matthew 7. Samahan niyo po ako sa Matthew 7. Nawa po, meron kayong mga napupulot at meron kayong mga nakukuhang katotohanan sa inyong pakikinig ngayong gabi sa ating pong Bible study. Samahan niyo nga po ako sandali sa Mateo Kapitulo 7, talatang 21 hanggang 23. Ito po mismo ay salita na mula sa bibig at mga labi ng Panginoong Hesukristo. Okay, kung kayo po ay nasa Matthew chapter 7, mga kapatid at mga minamahal. Ganito po ang nilalaman ng Mateo 7:21. Si Jesus po mismo ang nagsasalita rito. Pakinggan po natin. Ano sabi ni Jesus? Ito po ang kanyang babala at paalala. He said that everyone that calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. So ano po ang kanyang babala? Hindi raw po lahat ng tumatawag sa kanya ay Panginoon, Panginoon, makapapasok daw po sa kaharian ng Diyos sa langit. Amen? So may babala. So hindi po lahat na nagtatawag sa Panginoon ng Lord, Lord, makapapasok. Pero meron siyang sinabi, amen, dito na napakahalaga. Sino po ang makapapasok? Ang sabi po rito ni Jesus sa verse 21, but only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. Now, medyo may conflict po ito. Pwede po nating pagbigyan ng argumento. Teka muna, Brad. Akala ko ba salvation is not by works? Di ba sabi ng sulat ng Biblia, sabi ni Pablo, we are not saved by works, but we are saved by grace through faith. And this is none of ourselves, but it is the gift of God. Bakit dito? Nire-require po dito sa verse 21 na ang makapapasok sa kaharian ng Diyos sa langit ay yung gumagawa. Di ba ito ay works? So is Jesus contradicting the truth that is in the Bible? That salvation is the product of grace and not by works? Pero bakit meron ditong doing part? Para po makapasok sa tinatawag na kaharian ng Diyos. Ito po ang katotohanan diyan. Hindi po wala pong tinatawag na error ang Biblia. Amen. Wala pong pagsasalungatan 'yan. Amen. Pero ang problema po natin kasi kuminsan, hindi po natin inuunawa ang Diyos sa buong Biblia. Isang bahagi lamang nag-i-stop na po tayo. Ganito po ang tinuturo ng Biblia. Akin pong isa-summarize. Kaya po nabanggit dito, ito po'y palatandaan na ito po yung mga tunay na tumawag ng Lord, Lord. Sino yung mga tunay na tumawag ng Lord, Lord? Babaliktarin nyo lang yung sinasabi sa verse 21. Babaliktarin. Idudugtong nyo lamang yung sinabi sa verse 21 na yung tunay nagsasabing Lord, Lord, makikitaan po sila na sila po ay masunurin at gumagawa sa kalooban ng Ama. Glory to God. Amen. Kaya kung yung mga sinasabi nating naglo-Lord, Lord dyan, amen, nagpe-praise the Lord, kahit wala akong pakialam kung nasa ministry pa yan, Pastor, ba't gano'n? Nasa ministry na nga siya, ginagamit siya ng Lord, nag-i-speaking in tongues na nga, hindi pa rin siya makakapasok sa langit. May sagot po tayo dyan, pero just hold on your horses. Pero pansinin po natin, napakaliwanag po na sinasabi dito ng Panginoon, kung atin pong uunawain ito sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu, ang talagang ebidensya na tunay kang mananampalataya, tunay kang born again, tunay kang nagsuko ng buhay kay Kristo, tunay mong Lord si Jesus. At sabi po rito, ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Amen. Kaya doon pa lamang, meron na po tayong gabay. Kaya hindi pwedeng lahat nasa langit. Tatanungin ko kayo, papayag ba kayo na ang mga may Diyos-Diyosan papasok sa langit? Papayag ba kayo na mga masama ang ginagawa sa kapwa papasok sa langit? Amen? Palagay ko po, kayo po'y magsasalita at sisigaw na malakas na no. Tama po kayo. Kasi ang sabi ng Biblia, kung ikaw po ay tunay na nagsasabi, kasi iba sabi nila, alam mo, mahal ko rin naman si Lord. Pero meron po silang mga Diyos-Diyosan. May mga nagsasabing, mahal din namin si Lord. Pero sila po'y bakla at tomboy. Now, tatanungin ko po kayo, yung kabaklaan ba at pagiging tomboy, patawarin niyo po, I'm just telling you the truth. Is this the will of God? Kalooban ba ng Diyos na ikaw ay mabuhay at manatiling ganyan? Hindi ko po inaatake. I don't hate the person. I hate the sin. Amen? Sa tingin niyo po ba, kalooban ng Diyos
na ikaw ay sumasamba sa yari sa bato. Eh, sabi po ng Panginoon, amen, ang mga tunay na nagsasabing, Panginoon nila ako, gagawin nila yung gusto ko. Ano ba ang gusto ng Diyos? Talikdan yan, iwan yan. Amen. Kaya kung nananatili ka sa pagsamba sa bato, pero sinasabi mo mahal mo ang Diyos, ikaw yung binabanggit dito. Nakukuha po ba natin? Bakit? Eh, sige ka lang sa pagsasabing Lord, Lord. Pero taliwas naman ang iyong mga aksyon. Taliwas naman ang iyong mga gawi. Taliwas ang iyong ginagawa. Malayo-malayo sa kalooban ng Diyos. Amen. Kasi hindi nga kalooban ng Diyos yan eh. Amen. Hindi kalooban ng Diyos yan eh. Amen. Kaya hindi po sapat na ebidensya ang pagsasabing Jesus is Lord. Ako'y praise the Lord. Ako'y nakikita sa simbahan. Ako'y naglilingkod sa simbahan. Hindi po yun sapat. Kasi ang isang validation, amen, na ikaw po ay tunay na sumampalataya at ginawang Panginoon ang Panginoong Hesus, ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. So, hindi po ito salvation by works. Ito po'y fruits and evidence of salvation. Naintindihan niyo po ba ako, mga kapatid? Amen. Maliwanag po ba ang dating nitong kapaliwanagan na ito? Hindi po tayo umaalis sa doktrina ng kaligtasan na hindi po ito by works. Pero yung ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito po ay fruits, ebidensya, na tunay na tayo nga ay believer. Amen? Kaya nga, Jesus goes on, hindi po siya nag-stop sa verse 21. I want you to follow me. Keep on reading your Bibles. Ang sabi sa verse 22, on Judgment Day, ito na sinabi ni Jesus, tumungo na siya sa future. Ang sabi po rito, ito po ang sad part, ito po ang kinalulungkot ko dito, mga ka-Bible study ngayong gabi. Ang sabi po ni Jesus diyan sa bahaging ito ng verse 22, on Judgment Day, many will say to me. Amen? Ang kinalulungkot pong part dyan, yung salitang many. Hindi po sinabing some. Pag some, medyo maganda-gandang pakinggan. Kaunti lang yun eh. Pero nung sabihin po ni Jesus yung salita, many, dito nakalulungkot po ang senaryo. Kasi marami daw po sa araw ng paghuhukom. Amen? So maaari sabihin ng iba, sa judgment day pala mangyayari ito. Tama po kayo. Pero alam niyo po ba na ang judgment sa bawat individual pwede mangyari immediately? Paano yun, Pastor? Ang sabi ng Biblia, it is once appointed for man to die, sabi ng Hebrews, and then judgment will follow. So, pag pinag-uusapan po yung judgment na yon, hindi mo po kailangang intayin pa yung dulo ng tribulation. Iba pang ulit na usapin yon, yung white throne judgment, which is called the second death. Pero ang tao po, pag namatay, kung hindi man siya aabutan ng rapture, kanya pong tatanggapin na kaagad yung judgment. And the judgment will be, if he receive Jesus and truly obey God, he will go to heaven. But if it is found out in his life na hindi po niya Panginoon si Kristo, and also the fruits of his life will, amen, will agree, will be a supporting evidence sa buhay po ng isa tao, diretso yun sa impyerno. Kaya posible po na yung mga papuntang impyerno may pahabol na reklamo, teka muna! Hindi dapat na kami narito sa impyerno. Yun yung senaryo na sinasabi rito sa verse 22. Dahil sabi nila sila ay aapila sa Panginoon. Sabi sa verse 22, Matthew 7, on judgment day, many will say to me, Lord, Lord, again, do you see the word Lord? We prophesied in your name. We cast out demons in your name and perform many miracles in your name. These are people in the ministry. Hello? These are the people that are involved in churches. These are the people that are involved, amen, in their faith in the Lord. Sila po yung mga tao na makikita po natin sa simbahan, makikita natin sa paglilingkuran, sa gawain ng Panginoon. Pero sad to say, amen, sila po ay nabanggit dito, amen, na sila po ay hindi nakapasok sa kalangitan. Maliwanag po yan sa istoryang ito. Dahil pagdating po sa Mateo 7, 7, talatang 23, ito po ang tugon ng Panginoon sa kanilang reklamo. Sabi nila, Lord, Lord, kami nagpalayas ng mga demonyo gamit ang iyong pangalan. Kami ay nagprophesy gamit ang iyong pangalan. Kami nagpagaling ng mga may sakit. We do miracles in your name. Pero what is the reply of Jesus to them during that day? Ano sabi ni Jesus sa verse 23? But I
will reply. This is the word that we need tonight. Ano sabi ni Jesus? I never knew you. Did you hear the word? Never knew you. Meaning to say, not at one point we become connected. Not at any time I did have a relationship with you. Dininay po sila ni Jesus. Sabi ni Jesus sa kanila, kailan tayo nagkarelasyon? Ni minsan, hindi tayo nagkarelasyon. Kaya, hindi po totoo yung sinasabing binawi ang kaligtasan. Kasi, pag binawi ang kaligtasan, ibig sabihin, may implication, naligtas, pero nag-break. Pero ito po, mga taong ito, maliwanag na ni minsan, hindi sila nagkarelasyon, assuming lang na meron silang relasyon kay Jesus nung sila'y narito sa lupa, but in reality, they were never in connection with Jesus. Kaya sabi niya, get away from me, you breaker of God's law. Ayan, medyo conflicting ulit yan. Oh, akala ko ba, the New Testament is not under the law. Totoo po yun. We are not under the law. Hindi po tayo naligtas dahil sa batas. Amen? The law was not our Savior, but Jesus is our Savior. Pero ito po kasi ang mga tinatawag na kasinungalingang ipinalalaganap ngayon ng ilang mga ngaral. Amen? Ito yung sinasabing antinomian, if I have pronounced it right, antinomian, if that is the right word, forgive me pasensya po kung mali yung pronunciation o mali yung ito yung sinasabing salita na anti-law teaching. Amen, na nagsasabing today, because we are in the New Testament, the law has no power over us. Totoo po yun, wala naman talagang kaligtasan sa batas Ang kaligtasan po natin na kay Kristo, maliwanag yan. Kung gusto nyo pong pag-aralan ang law, ang Old Testament law, tinalakay po yan ni Pablo sa kanyang sulat sa Galatia. Amen, sa Galatia. Dahil doon sa Galatia, ang problema ng church sa Galatians, akala nila, sila'y nagre-revert back na ang kaligtasan is through the law, not through believing in Christ and in the finished work. Pero, it does not mean, pakinggan niyo pong mabuti ito, it does not mean na pag tayo po'y tumanggap kay Kristo, amen, hindi na po natin gagawin ang sinasabi ng batas. In fact, the law is good, sabi ng Biblia. Amen, the law is good. Kaya nga po yung presence ng banal na Espiritu sa ating buhay, siya po ang magtuturo sa atin and also mag-i-empower sa atin para po magawa natin ang sinasabi po ng batas. Hello? Kasi nung araw, hindi natin kayang gawing maging mabuting tao. Hindi natin kayang ibigin ng Diyos ng buong spirito at kaluluwa. But through the Holy Spirit, He's teaching us, He's training us to love the Lord, thy God, with all your hearts. Nakukuha po ba natin yon? Hindi po pangkaraniwan sa atin na tayo po'y may panahon ng pagsamba sa Diyos. Amen? Pero through the presence of the Holy Spirit, now we know to worship God. Hindi po pangkaraniwan sa atin na makasamba na wala pong imahe, wala pong ribulto. Amen? Pero because of the presence of the Holy Spirit now, the evidence is, amen, tayo po ngayon ay tumatalikod na sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga po mga kapatid, hindi po contradiction ang sinasabi rito ni Jesus. Huwag niyo pong ipagkakamali. Amen? Na contradiction, akala ko not by the law, but binanggit dyan, who break God's law. Amen? So, ibig po sabihin, hindi po ang kaligtasan is through the law, but one of the evidence that a person really is saved, amen? Amen? Nakikita po yung kanyang pagsunod sa mga sinasabi ng batas because you know, the law is the will of God. Kaya yun nga po yung sinasabi ng Biblia rito. Sabi po ni Jesus sa kanyang salita sa verse 21, if you may, let's go back to 7:21 of the book of Matthew. Ang sabi ni Jesus, only those who actually do the will of God. Amen? And the will of my Father in heaven will enter. Amen? Sino ramang daw po makakapasok sa langit yung gumagawa ng kalooban ng Diyos. At ikinonekta po ni Jesus sa verse 23 that the will of my Father can be found and connected with the law. Maliwanag po ba mga kapatid? Amen? Pero never forget, huwag niyo pong kalilimutan, I never preach to you that salvation is through the law. Hindi po ang batas ang nagligtas sa iyo, si Kristo. Pero pag nasa iyo na po si Kristo, hindi pwedeng hindi mag-manifest sa iyo ang pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos. Kaya ang tunay na mananampalataya, masunurin sa Diyos. Masunurin sa kalooban ng Panginoon. Makikita mo sa kanila yan.
Amen? Kaya nga pinakita rin yung pagkakaiba ng mga uri ng kondisyon ng tao sa simbahan. Merong lamb, may kambing, at merong lobo. Pero ang tunay po dong sa Diyos, yung lamb. Kaya ang lamb masunurin. Ang lamb maamo. Ang lamb din mapagbigay. Kita nyo ang lamb, pagka sila po ay blines na napakaraming, anong tawag doon? Yung kanilang coat, dumadami yun eh. Wala silang karekla-reklamo. Tinatanggalan sila ng lamb wool. Amen. Para magamit na kumot ng tao. Hindi sila nagre-reklamo. Ang kambing mareklamo. Amen. Ang kambing sobrang ingay. Kukuha niyo po yan. Sobrang ingay ng kambing po. Amen. Kaya yan din ay pwedeng makitaan kung anong uri ka ng Kristiyano. Ang Kristiyanong tunay, mapagbigay, gusto lagi maging pagpapala. Pero yung mga mareklamo, ayoko mag-participate dyan sa mga giving. Ayoko mag-participate dyan sa mga serving. Hindi lamb yun. Ang tawag doon ay goat. Sila po yung mga kambing. Pero pampangatlo, yung wolves. Ano po yung wolves? Yung wolves naman, ito yung mga uri. Itong lahat, pumapasok ito sa church. Itong wolves naman, ito yung mapanira. Destructive ang nature. Amen. Sila po, talagang pag sila'y pumunta sa simbahan, sisirain nila halos lahat ng mananampalataya. Chinismis si brother, chinismis si pastor. Amen. Ginamit si pastor, ginamit si brother, hanggang sa ang kanyang motibo, magkahiwa-hiwalay kayo. Those are the wolves. They were never lambs. So they were never saved. Pero they go to church. Glory to God. Yun po yung ating pinag-uusapan dito. Kaya nga po, ito po ay katugunan doon sa tanong. Paano po yung gumagawa pa rin ng masama? Babawiin ba sa kanilang banal na espiritu? Hindi pwedeng bawiin kasi wala naman sa kanila na ang banal na espiritu from the very beginning. Sila yung tinutukoy ng Panginoon, I never knew you. Kaya kung sila man ngayon ay nagpapakita ng kasamaan, na-confirm lamang na from the beginning, hindi naman sila tunay na mananampalataya. Hello? Nakukuha po ba natin? Kasi nga po, bilang, medyo, sorry po medyo matatapos na po ang aking oras. At kung isisingit ko po, ibabalik ko doon sa ating subject. Gipit naman. Pero nakita ko lang po kasi yung sense of urgency doon sa tanong ng kapatid. Kaya akin na rin pong sinunod ang leading ng Banal na Espiritu to talk about this. Amen? Pero sa Romans 8:14, meron pong sinabing ganito ang salita ng Diyos na may kaugnayan din doon sa Matthew 7. Dahil ang sabi po sa Romans 8:14, for all who are led by the Spirit of God, ano raw po ang sabi? Those were the children of God. Sino raw po ang anak ng Diyos? Yung pinangungunahan ng Banal na Espiritu. Paano ka ba pangungunahan ng Banal na Espiritu? Pasusunurin ka ni Holy Spirit sa kalooban ng Diyos. Kaya pag ang isang tao pinangungunahan ng Banal na Espiritu, makikita mo, inaakay siya sa pagbabago. Kaya po ang tunay na Kristiyano, ganito, nagsimulang masama, pero pabuti ng pabuti ang kanyang buhay habang tumatagal. Imposible po na ikaw po ay naging tunay na Kristiyano, nagsimula ka sa kasamaan. Lahat naman tayo galing sa kasamaan. Lahat tayo masama. Lahat tayo may baltik. Lahat tayo may masamang ugali. Sino po bang wala? Ako po ay isa sa nuknukan ng kasamaan. Hindi ko kaya maging mabait. Masama po akong tao. Pero nung sinuko ko ang buhay kay Kristo, naghari ang Banal na Espiritu, araw-araw, unti-unti, binabago tayo ng Diyos. Binabago tayo ng Diyos. Amen? Kaya nga po, makikita ng mga taong nakamasid sa atin, nagbabago ka na nga. Kakaiba na nga nangyari sa iyo. May kakaiba nangyari sa iyo nung napasama ka dyan sa born again na yan. Amen? That's a sign that you are now being led by the Spirit. Pero imposible. Yung nagsabing ako ay napapunta na sa pananampalataya tapos habang tumatagal, sumasama ugali mo, mali po yun. Hindi po yun tunay na anak ng Diyos. Peki po yun. Dahil napakaliwanag sa Romans 8, ang sabi ng verse 14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the children of God. Amen? Kaya nga po kung ang isang tao na nagsasabing siya'y Christian believer, pero siya po ay biglang lumabas, umalis sa pananampalataya, at ang pinaka-worst pa, nagpapatuloy na siya sa gawain ng kasamaan. Ito po ay tamang-tama ang tinutukoy ng Biblia sa 1 John chapter 2:19. Tingnan niyo po ang sabi sa 1 John 2:19.
these people left our churches, but they never really belong with us. Ano sabi ni John? Itong mga taong ito na umalis sa simbahan, hindi naman talaga sila kasama natin. Otherwise, ang sabi ni John, they would have stayed with us. Kasi kung talagang sila'y kabilang sa atin, mananatili sila eh. Pero ano sabi po ng verse 19, ngunit yung kanilang pag-alabas ay isa lamang patunay na talagang sila'y hindi kabilang sa atin. Amen? Kaya yung mga sinasabi, alam nyo, minsan alibay na lamang yun eh. Hindi na nagsisimba si brother ganto kasi natisod daw siya. Nasaan na kaya si brother ngayon? Aba, makikita mo, nagiinom na rin. Nagsasasama na rin sa mga taong walang Diyos. Amen? At wala na rin siya sa tinatawag na alam sa pananampalataya. Ano siya sabing dahilan? Kasi may kinatisuran daw siya sa simbahan. Hindi po totoo yan eh. Hindi po yan valid reason para lumayo ka sa Diyos eh. Kaya lamang yung pag-alis, nagpatunay lamang na talagang hindi ka mananampalataya, kaya layo mo na sa Diyos. Kasi kung ikaw po'y tunay na mananampalataya, kahit may nakikita kang mga bagay sa loob ng simbahan na nakakatisod, amen, mananatili ka. Dahil ang banal na Espiritu po ang kikilos sa iyong buhay, dahil magkakaroon ka rin ng pag-ibig, pagmamahal, pangunawa sa iyong kapwa sa iglesia, dahil ikaw din naman ay hindi ka ibig-ibig, pero minahal ka ng Diyos. Kaya kung meron mang mga nakatitisod na kapatid tayo kay Kristo, amen, at nasa atin si Holy Spirit, mamahalin pa rin natin sila. Uunawain pa rin natin sila. At hihintayin natin yung panahon na sila'y ganap na at tunay na binago ni Holy Spirit kagaya natin. Nakukuha po ba natin mga kapatid? Kaya nawa po, ay nakuha po natin yung kasagutan doon sa tanong. Umaalis ba ang banal na Espiritu sa kanila? Kasi dating kasama nila ang banal na Espiritu pero sila'y nagpapatuloy na ngayon sa kasamaan, umaalis ba? Ang sagot pong maliwanag dyan, wala naman sa kanila talaga kaya walang aalisin. Nakuha po ba natin mga kapatid? So nawa po may mga bagay na napulot po kayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong gabi ng Martes. Amen. Purihin po ang Panginoon at kaya po ng ating dalangin nawa po ay nakapag-minister sa atin ang banal na Espiritu gamit ang kanya pong mga salita. To God be the glory. Tayo po ay sama-samang manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Ama, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga salita mo na pinahintulutan mo na mahayag sa aming pong pagtitipon-tipon. Ikaw na po ang bahala sa mga binhi na natanim at nahasi. Paunlarin mo po ito, diligan mo ito, at hayaan mo na ito'y magkaroon ng increase. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So praise the Lord. Salamat po sa Lord sa gabing ito. Salamat po sa mga kapatid na sumama po sa atin, nag-join sa ating pong Bible study. Nawa po, may mga bagay po na napulot at natutunan kayo sa atin pong oras na ginamit ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Ngayon din, ako po'y nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga partners. Ayan, nakita po ninyo, tinalakay natin yan kanina. Yung ating mga Susana dyan, yung ating mga Susana dyan na tumutulong sa atin po, sa ating mga tinatawag na resources. Di ba, nabanggit kanina po yan sa ating pag-aaral sa Luke chapter 8. Amen, kung kayo po ay hindi umabot, makikita po natin na ating pong tinalakay doon na meron po pala sa team ni Jesus na mga Joanna at mga Susana. Amen, Joanna at Susana. Sino-sino yan? Sa verse 3 ng Luke chapter 8, ito po yung mga babae na nagtutulong-tulong, nag-aambagan mula sa kanilang mga resources para po suportahan si Jesus at ang kanyang mga disipulo. So, salamat po. Ako'y nagpapasalamat. Siguro po, tatawagin ko ngayon, ito'y napakagandang revelation. Sa lahat ng aking mga partners, you are the Joanna and Susana of the ministry. Amen. Who faithfully contributing to the ministry that comes from their resources. God bless you po. Pagpalain ng Diyos ang mga Joanna at Susana ng ministeryong ito ng Strong Foundation. You are really
a blessing. Amen? Kaya kung hindi pa po kayo and you are now deciding, kayo po ay nagdi-decide na hamon kayo na tumulong, hindi po kailangan malaki. Basta mahalaga po, you are participating in advancing the kingdom of God. Mamaya, pagkatapos po ng program, nariyan po ang lahat ng mga detalye on how you can donate and be a part of this mission and ministry. Okay, God bless you po ha. Pagpalain po kayo ng Lord, and I pray that the Lord bless you and He increases you as you support the ministry. Again, my name is Brother Dexter Durante po. Pansamantala po ako nagpapaalam po sa gabing ito sa ating gawain at Bible study, but I hope to see you again tomorrow night, Wednesday, 8 to 9:30 sa Facebook and YouTube, reminding you again, Jesus is coming very soon, and a true believer will always walk by faith and not by sight, and never ever forget that Jesus is Lord. Good evening po, good night, and God bless us all. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buhay.